Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na una sa lahat ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat hindi po tayo nahahadlangan sa ating pag-aaral na ginagawa sa tuwi-tuwi kahit po ngayon na humahagupit ang Delta variant ng virus na dala po ng pandemya, ay hindi ipinapahintulot ng Diyos na tayo po ay mapigilan sa ating mga gagawing pag-aaral at pagsasaliksik sa kanyang mga salita. Sana po ay ating masamantala ang mga ganitong payapang pagkakataon at ang buhay at kalakasan na pautang sa atin upang patuloy tayo na makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating pong pakikipag-aralan sa kanyang mga salita mula sa kanyang banal na aklat o sa Biblia. Tunguhin na po natin ang ating teksto at sa pagkakataong ito ang ating pong teksto ay ang nasa sulat ng Propeta Malakias sa Kapitulo 3 at talatang 6. Ganito po ang nakasulat: sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago, kaya't kayo, o mga anak na lalaki ni Jacob, ay hindi nangauubos. Ito pong sitas na ating binasa ay nilapatan ng paliwanag ng Iglesia ni Cristo 1914. Ano po ang interpretasyon o paliwanag ng INC na mababasa natin sa kanyang magasing pasugo sa Centennial Issue at sa pahina 62 tungkol po sa Malakias 3:6. Ganito po ang ating mababasa: The teaching that Christ is God incarnate is against the truth written in the Bible, because God does not change. Yung pong pinagbatayan nila, Malakias 3:6, sa makatwid bagay ang talata na ating binasa. Iliwat po natin sa Pilipino ang interpretasyon ng INC sa Malakias 3:6. Yung turo na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao ay hindi ayon sa katotohanan na nasa Biblia, sapagkat ang Diyos ay hindi nababago. Yan po ang mahabang paliwanag ng INC na kung atin pong pag-aaralan ay malayo po ang paliwanag o interpretasyon ng INC sa Malakias 3:6. Ano po ba ang sabi ng Panginoon doon sa sulat ng Propeta Malakias? Meron po bang binabanggit doon na hindi magkakatawang tao ang Diyos? Wala po. O eto po, basahin natin muli. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. Diyan po nakaangkla o nakasalig ang ginawang paliwanag ng INC. Yung interpretasyon niya na yun daw turo na si Kristo ay Diyos na nakitulad sa tao, o si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, yun daw po ay salungat sa katotohanang nasa Biblia, sapagkat
ang Diyos ay hindi nababago. Yun ang kinuha nila sa Malakias Sapagkat ang Diyos ay hindi nababago ayon sa propeta, ipinakahulugan ng INC 1914 na ang Diyos ay hindi magkakatawang tao o makikitulad sa tao. Kabyos po ang paliwanag na naman ng INC. Ano ba yung ibig sabihin ng kabyos? De sala o sinsay o mali o silat, mga magulang at mga kaibigan. Pakitandaan po natin, ang propeta walang sinabi tungkol sa pakikitulad ng Diyos sa tao o pagkakatawang tao ng Diyos. Itong talatang sinabi ni Propeta Malakias, ginagamit ng INC para salungatin o kontrahin yung aral nung iba na ang Diyos ay nagkatawang tao at yun nga ang Kristo. Para yan ay tutupin o salungatin o kontrahin ng INC, binabasa nila yung Malakias. Ako ang Panginoon ay hindi nababago. Ano ang kasamang talata o paliwanag ng INC doon sa Malakias sa parirala na ang Diyos ay hindi nababago? Basahin din po natin dito sa kanyang magasing pasugo, parehong pahina, 62. The Almighty God is a spirit in a state of being. He does not have flesh nor bones. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ayon sa pasugo na magasin ng INC, ay espiritu sa kalagayan. Wala siyang laman o buto. Pansinin po natin, kung susundan natin ang turo ng INC, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, espiritu, walang laman, walang buto. Mula sa pagiging espiritu ng Diyos na walang laman at buto, hindi siya nababago at hindi siya magbabago gaya ng pagkakatawang tao, kaya hindi ang wika maaaring si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Yan po ang pagpipinta ng INC. Yan po ang paglalarawan ng INC. Permis, palaging espiritu ang Diyos at hindi mababago, hindi magkakaroon ng laman at buto. Iyon ang sabi nila. God is a spirit in a state of being. He does not have flesh nor bones. Yan. Mula sa pagiging espiritu, mananatiling espiritu, sapagkat ayon sa susog na talata o pinagsama na mga batayan ng INC, ako ang Panginoon, hindi nababago. Tama po ba yung interpretasyon ng INC na sapagkat nakasulat sa Malakias yung salitang hindi nababago ang Panginoon, tama po bang ipakahulugan yun na siya ay hindi magkakatawang tao o hindi siya makikitulad sa tao? Malayo po, gaya nga ng aking nasabi, kabyos ang paliwanag ng INC. Kung talagang ang kahulugan ng Malakias 3:6, hindi magkakatawang tao ang Diyos o hindi makikitulad sa tao, hindi ba pwedeng yun na ang sabihin ni Propeta Malakias ng tuwiran?
diretso na, wala nang pasakalye pa. Sapagkat ang sabi ay hindi nababago, hanapin natin anong kahulugan nun. Hindi nangangahulugan yun na ang Diyos ay bawal makitulad sa tao. Hindi ibig sabihin nun na ang Diyos ay hindi magkakatawang tao. Ano nga ang kahulugan? Basahin natin muli yung Malakias 3:6. Ito ang hindi na naman binibigyan ng kapamigatan o ng emphasis ng INC. Kaya imbis na paliwanag, palabo ang ginagawa ng INC. 3:6. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. Anong ibig sabihin? Kaya't kayo o mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi nangauubos. Yung palang sinabi ng Diyos na hindi siya nababago, hindi po yun tungkol sa hindi magkakatawang tao o makikitulad sa tao ang Diyos. Doon din sa talata ang sabi, hindi nababago ang Diyos, kaya nga dahil dito, ang mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi nangauubos o ang mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi malilipol. Bakit po? Hindi nga nagbabago ang Diyos o hindi nababago ang Diyos. Bakit? Ano ba ang pasya ng Diyos o yung salita ng Diyos na walang pagbabago o hindi niya babaguhin? Ito, sa Panaghoy 3:22, sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ito po ang linaw nung sinabi po dito sa Panaghoy. Hindi nababago ang Panginoon, kaya ang mga anak na lalaki ni Jacob hindi nangauubos. Dito sa talatang ito, ibig lamang sabihin dahil sa awa ng Panginoon, ang mga anak na lalaki ni Jacob hindi malilipol. Kumbaga, yung binhi ni Jacob hindi mauubos, sapagkat habang mayroong lalaki na binhi si Jacob, magpapatuloy po ang lahi ng Israel. Yun ang ibig sabihin. Anong katunayan? Hindi ba sinabi na ni Moises, magkakaroon nung panahon na ang mga anak ni Israel ay dadaan dun sa sinasabing Holocaust, kumbaga. Yung sila po ay susunugin o pupulbusin sa pamagitan ng matinding init. Ang layunin po ni Hitler at ng kanyang mga kasama ay lipulin or to exterminate totally ang mga may lahing Hudyo sa Europe. Hindi naman nangyari. After 10 years, nakabalik ang lahi ni Jacob sa kanyang sariling lupain sa State of Israel at hanggang ngayon ay nananatili kahit na ginigiyera o dinidigma ng kanyang mga katabing bansa. Yun lamang ang ibig sabihin nun sapagkat yung salita ng Diyos tungkol sa Israel na kahit sila'y mangalat, darating ang araw, sila'y ibabalik sa sariling lupain. Ano man ang mangyari, sila man ay alipinin, sila man ay maging busabos at tangkaing lipulin o pulbusin ng mga mangmang na kaaway, hindi po mangyayari yun sapagkat ang kalooban ng Diyos merong matitira sa mga anak ni Israel. Hindi ito mauubos. Katunayan nga, nandun na siya sa kanyang sariling bansa na kung tawagin ay State of Israel.
Yan po ang ibig sabihin ng malakyas. Wala pong koneksyon yan dun sa turo ng INC sa pasugo na si Kristo raw ay Diyos na nagkatawang tao, na yun daw ay salungat sa katotohanan na nakasulat sa Biblia. Yung binasa ko po kanina na interpretasyon. Para kasi sa INC, yung sabi nila, God is Spirit. The Almighty God is Spirit. Walang laman, walang buto. Yan ang sabi nila. Ngayon, sundan nga natin ng kaunti yung paliwanag na yun ng INC para naman baka sakaling maliwanagan dun sa sinasabi nila. Kasi para sa kanila, pag ang Diyos ay Espiritu, walang laman, walang buto, yun na yun. Hindi raw nababago Kaya hindi raw pwedeng ang Diyos ay magkatawang tao. Kaya ang wika, yung turo na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, labag ang wika yan sa katotohanang nakasulat sa Biblia. Kung minsan ang INC sufficient in form but not in substance ang mga paliwanag. Kumbaga, kung pakikinggan nyo, parang tama. Pero kung pag-aaralan at sisiyasatin nyo, kabiyos, mali, sinsay, lihis ang mga interpretasyon ng INC. Imbis na pagpapaliwanag, pagpapalabo ang ginagawa nitong INC, mga magulang at mga kaibigan. Ngayon, sundan nga natin yung sabi nila, ang Diyos ay Espiritu. Paano kinokontra yan ng INC? Ito, paboritong talata ng INC. Hindi nila napapansin, sinasalungat nila yung sarili nilang turo. Ito po, awit 80:17. Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Ano po ang sabi rito? Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Anong paliwanag ng INC? Ayan ang wika. Merong kinakanan ng wika ang Diyos. At yan ang wika ay si Kristo. Colosas 3:1. Pero tayo po, yung sitas na ginamit nila, awit 80:17 at Colosas 3:1, ang ipapapansin ko sa inyo, yung sinasabing mapatong nawa ang iyong kamay. Dito, tinatanggap nila may kamay ang Diyos. Kanang kamay sa Bibliang English. Ano raw po ang gagawin ng Diyos? Ipapatong ang kanyang kanang kamay sa tao na kanyang kinakanan. May kamay pala ang Diyos. Hindi ba dapat ipaliwanag ng INC? Kung ang Diyos ay Espiritu, hindi nababago, walang laman at walang buto, bakit dito sa paborito nyong talata, mga ministro ng INC, may kamay siya? At yun nga ang ipinagdidiinan nila, ipapatong sa tao na kanyang kinakanan. Sino raw yung taong kinakanan? Yun nga, babasahin nila. Colosas 3:1. Alam nyo ba na contradiction din yung kanilang gamit doon? Sapagkat sa Colosas 3:1, ang sabi ron, kanang kamay ng Diyos. Si Kristo ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. Dito naman, hindi naman nakaupo, ipapatong yung kanang kamay. Para po mapakinggan ninyo iyan ng detalyado, meron pong video si Brother Ren dyan, Colosas 3:1, Colossians chapter 3 verse 1. Nakadetalye po doon yung maling paliwanag ng INC. Sapat na yung ipapansin ko sa inyo, dito tanggap nila may kanang kamay ang Diyos. At sa Colosas,
aminado sila, may kanang kamay din ng Diyos eh. Kasi ang sabi doon si Kristo raw ay nakaupo. Christ sitting on the right hand of God. Si Kristo'y nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. Kung ating tatagalugin yan lumalabas si Kristo ginawang salumpuit yung kanang kamay ng Diyos. Inupuan nakaupo dito naman sa awit, papatong naman. Alam naman ng INC yung papatong ang kamay sa ulo Pagka ordinasyon, pinapatungan ng kamay sa ulo yung mga magiging ministro. Kaya yun po ang dapat ipaliwanag ng INC. Wala palang laman, walang buto. Sabi ninyo sa pasugo, spirit. Bakit dito? Sasabihin nyo naman, merong kamay. Ipapatong pa. At doon naman sa Kolosas, uupuan pa. Ano ba talaga ang totoo? Eto pa, sundan pa natin. Yung kinikilalang Diyos ng INC sa Lumang Tipan, ito. Exodo 33:21 muna. At sinabi ng Panginoon, narito, may isang dako sa tabi ko at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng batong iyan. 22. At mangyayari na samantalang ang aking kaluwalhatian ay dumadaan, na aking ilalagay ka sa isang bitak ng bato, tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan. Hindi ba ito yung Diyos na Creator? Sabi ng Panginoon, meron diyang bato. Habang ako ay dumaraan, ilalagay kita sa bitak ng bato. Tatakpan kita ng aking kamay. Sabi ng Panginoon. Ano pang sabi ng Diyos? At aking aalisin ang aking kamay at iyong makikita ang aking likod. Datapwat ang aking mukha ay hindi makikita. May kamay ang Diyos, mayroong likod ang Diyos, merong mukha ang Diyos. Pero sabi ng INC, Espiritu siya hindi siya nababago Ibig sabihin, bago pa yung creation, sapagkat siya ang Creator, Espiritu na siya. Walang laman, walang buto. Sabi niya ng INC sa pasugo page 62 paano ngayon ito? Diyos mismo ang nagsabi, tatakpan kita ng aking kamay. Di tama rin yung sa awit, may kamay nga. Pagkatapos, makikita mo ang aking likod. May likod ang Diyos. Pero ang aking mukha, hindi mo makikita. Di ba, may bibig din ng Diyos, sabi dun sa Mateo. Sa mga salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya anong ating punto rito? Kung totoo yung aral ng INC na ang Diyos ay Espiritu, walang laman at walang buto at hindi nababago mula pa ng pasimula o bago pa yung paglalang, bakit dito may kamay, may likod, may mukha, hindi nga lang makikita. At yung paborito ng INC, awit 80:17, Kolosas 3:1, may kanang kamay. Pagkatapos sa New Testament, may bibigan Diyos. Dapat i-reconcile yan ng INC. Ano ba yung bibig ng Diyos? Espiritu ba yun? Ano ba yung kamay ng Diyos? Espiritu ba yun? Tapos sasabihin nila inupuan o na nakaupo doon si Kristo. Ano ba yung likod ng Diyos? Espiritu ba yun? Paliwanag nyo, INC. I-reconcile ninyo ang inyong mga nagsasalungatang aral at mga maling paliwanag. Hanggang dito po at salamat po sa inyong pagsubaybay.